And mag-start na tayo mag-customize ng image banner. So, i-click lang natin to. Ganito ang magiging itsura. Ito yung itsura ng i-achieve natin, okay? So, image banner, provided naman na to. Pero in the future, pag gagawa kayo, ang size should be 2000 px by 12 px. Tapos yung 40% overlay, ano yung sinasabi mong overlay dyan? I-click nyo muna to. Okay? Mag-click muna kayo doon. Okay, mag-ano muna tayo ng mag-upload muna tayo ng image. And guys, ano ha, i-select ko na to lahat, i-upload ko na siya lahat for the sake of this tutorial lang para makasave tayo ng time. Pero, pwede nyo isa-isahin kung hindi naman necessary na i-upload lahat. Pero pwede kang mag-upload na ganyan. Para dito ko na lang siya hahanapin yung mga pictures natin ha. Pero wag nyo yung gagawin kapag marami kayong i-upload na products kasi later mako-confuse kayo. Kailangan nyo siyang tignan isa-isa. Pero since konti lang naman to, madali ko siyang hahanapin sa end ko ngayon. Ayan. Ito yung first image natin. Ito yung tinatawag na hero banner. So, sabi doon, 40% overlay. Enhance virtual meetings. Yung ano, ito daw, enhance virtual meetings. Ilagay ko na enhance virtual engagement yung subheading. Wala siyang subheading, no? So, paano ba mag-add ng subheading? Ito, i-medium lang natin to. So, heading, medium. Okay. Subheading. So, ngayon, wala siyang subheading. So, ang gagawin ko, mag-add ako ng block and text. Okay. So, ito yung message na ilalagay ko doon. Ka-copy-paste ko na lang. So, nakita nyo yung subheading is eto siya. Yung itsura niya ngayon nandiyan kasi pwede ko siyang i-drag dito. Alright? Ayan. And text style niya is body. Ayan. Okay, pero hindi pa rin siya ganun itsura niya eh. So, ang gagawin natin, mag-scroll down pa tayo na mag-scroll down. Banner height is medium. Click lang natin to ulit. Banner height, medium. Desktop content position, middle left. Middle left. Show container on desktop. Okay, ano ba yung container? Ito na yung kulay black kanina. Ayan. Meron na tayong container. Etong black na to. Okay? So, ito namang desktop content alignment, dapat naka-left siya. Desktop content, ito, naka-left aligned siya. Ayan. Tapos ang color scheme, okay na yan. Naka-black naman talaga. Tapos, mobile content alignment, center siya talaga. Stack images on mobile, applicable lang to kapag dalawang images yung nilagay mo. Pero ako kasi isa lang, yung picture na dinesign ko is designed for one picture lang. Pero pwede kang maglagay ng dalawa. So, kung dalawa yung pictures mo, magiging itsura niya, nandito yung isang picture, nandito sa baba yung isang picture. Pero kung hindi naman to nakaklik, ang magiging itsura niya kalahati yan. Yung kalahati nung isang picture nandyan, yung kalahati nandito. Ganun ang magiging itsura niya. So, kapag view mo to sa mobile view, nakikita mo natatakpan na yung beauty ni ate. Pero kapag kinlik mo tong show container on mobile, bababa siya. May container siyang sarili. While hindi niya natatakpan yung picture. So, kailangan nakaklik to. Okay? Alright, so magbalik tayo sa desktop view. Ayan. So, nakita natin dun sa picture kanina, yellow yung button. So, ang gagawin mo, mag-click ka dyan, etong button, i-click mo. Or, pwede mo lang i-click to ng diretso. So, yung CTA label natin is Shop Now. In the meantime, i-all products muna natin siya ha. Or pwede namang collections. All collections. Pwede din yun. Pero later, lalo na kung one product store naman, edi isa-select nyo na lang yung product na diretso. Okay? Tapos, eto na nga, use outline button style. Alam natin na kapag CTA or call to action, it should stand out sa website. Dapat nakaka-catch talaga siya ng attention, nakaka-call talaga siya ng attention. Yun ang purpose ng CTA. So, para for example, na-engganyo mo ako na bumili dahil nabasa ko to, unique selling proposition mo and
sobrang beneficial siya for me. I badly want your product na. What am I going to do next? I wanna make sure na makikita 'to ng customer ko. Kasi hindi siya masyadong nag-stand out, kasi nga naka-outline lang siya. So, tatanggalin mo 'yan, ayan. So, color yellow ngayon siya, okey? So, eto naman kapag kunwari meron kang secondary mag-a-appear diyan sa side, tignan mo ha, ayan. Secondary mo, use outline button, 'yan. Applicable 'to, for example, sa meron ka pang ibang i-introduce, shop now 'to or if you wanna learn more. Make sure lang na yung secondary na button natin, hindi mo sila ire-redirect outside your website. Puwedeng any page inside the website and dun sa page na yun, sa bottom part dapat meron pa ring magre-redirect papunta dito sa homepage, gano'n. Para it can still help with the conversion. Pero for now, hindi natin yan kailangan, so tatanggalin natin yan. Tanggalin natin 'yan. Alright, so I hope na na-gets natin kung paano gumawa and i-full screen natin siya, anong itsura. Ayan 'no, nahati siya, 'di ba, nahati yung ulo ni ate. You have the option, baguhin mo siya. Puwede mo 'tong i i-large. Tingnan natin ha, yung itsura kapag naka-large. Ganyan siya. Kaso lang kalahati na lang. As much as possible kapag CRO kasi, as much as possible above the fold nakikita mo kung yung USP. Kaya nga siya tinawag na unique selling proposition kasi that's the first thing that your customers should see. Ano yung magiging benefit nila sa product mo long term, okay? So, ibabalik natin siya sa medium and kung kailangan niyo i-adjust yung picture para hindi siya nahahati, maarte lang kasi talaga ako, ayoko na nahahati yung ulo niya. So, ayan, puwede niyo siyang i-adjust yung picture. Maghanap kayo ng ibang picture na mas maganda kasi inedit ko lang 'to. Tingnan natin yung difference kung ano itsura niya kung naka-small. Ayan, sobrang liit na niya talaga. Ayan 'no, hating-hati na siya. Pero puwede mo pa rin 'tong gamitin. Depende talaga sa kung ano yung product mo, kung ano yung paano mo inedit yung picture mo. So, dapat talaga matrabaho din talaga siya. Kailangan iti-tailor mo talaga siya dun sa height na gagamitin mo, okay? So once again, kapag naman adapt to first image, 'di ba sabi ko kanina merong dalawang image, kung ano yung pinakaunang image na in-upload mo, kung ano yung original size niya, doon siya magfo-follow. Still nahati, ayaw natin 'yan. So dun lang tayo sa medium size talaga, okay? So go ahead kung naintindihan niyo naman kung paano mag-upload, paano i-customize. Gawin niyo na sa sarili niyo, i-check niyo na lang yung Notion file and then balikan niyo ako para gawin natin yung susunod na section.